Don't do it again, okay? Bulong pa din ni Vladimir. Teka lang, ang bigat mo, hindi ako makahinga. Gumalaw siya ulit para makaalis sa ilalim nito. Saka lang tila natauhan si Vladimir. Umupo ito sa headboard ng kama, ngunit hinapit siya palapit, at pinaupo sa kandungan nito. Nagtatalo tuloy ang kalooban niya ng mga sandaling iyon. Ang gusto niya ay iwasan muna sana ito hanggat maaari. Naiinis pa din siya sa mga nakita dito kagabi, at sa isiping may ginagawang milagro ang mga ito ni Margaret. Nakadagdag pa na nalaman niyang magkasintahan pala ang mga ito. Ba't hindi ka nagsabi na gusto mong mag-jogging? Banayad na sabi nito. Napakurap-kurap siya. Paano ba niya iiwasan ito kung ganito ito? Baka maistorbo ko ang tulog mo, palusot niya na bahagyang ngumiti dito. Hawak-hawak siya nito sa baywang ng mahigpit, na animo makakawala siya. Baka pagod at puyat ka, dugtong niya na tila may nais ipadating dito. I'm sorry about yesterday, minit ko yung isa kong batchmate galing sa Canada. Balak mag-invest sa hotels natin sa Manila, medyo nagkayayaan na uminom, that's why hindi agad ako nakabalik ng hapon. Mahabang sabi nito. Hindi siya kumibo. I'm really sorry babe, dugtong pa nito, at hinalik-halikan ng punong tainga niya. Vladimir, saway niyang nangingiti. Alam talaga nito kung saan ang kilati niya. Nagagalit ka ba dahil doon ha? Ang mga kamay nitong nasa may tiyan niya, ay nagsimula na namang maglikot pababa sa kanyang puson. Vladimir, saway niyang hinuli na ang mga kamay nito. Ang bango mo babe, ngunit hindi ito nagpasaway. Gumalaw ito at iglap lang ay nasa ilalim na siya nito, at nakadagan na agad ito sa kanya. Sinibasib siya agad ng halik, na animo sabik na sabik sa kanya. Vladimir tanghaling tapat, bulalas niya na sinusubukang pigilan ito. Pero iba naman ang sinasabi ng kanyang katawan, na nakakapit na ang mga kamay sa leeg nito. And so, I miss you babe. Anyas nito at tila nagmamadaling hinubad ang kanyang blusa, nang may angat ang damit, ay agad nitong inatake ang nais nitong gawin. Tila nawalan ng lakas na napapikit na lang si Adele. Nadadarang na naman siya, at natatangay sa ginagawa nito. Hindi na gaanong mainit ang araw, nang dalhin siya ng binata sa resort. Pinakilala siya sa bawat empleyado bilang asawa nito. At natutuwa siya sa nakikitang reaksyon ng mga mukha nila. Lalo na yung dalawang babae na nakita niyang nagkwekwentuhan kanina. Tila hindi siya natandaan ng dalawa. Mainit siyang tinanggap at binati ng mga ito. Ang ganda ni Ma'am Sir, sabi ng isang staff na lalaki. Nginitian lang ito ni Vladimir, na naramdaman niyang humigpit ang hawak sa kanyang baywang. Pagkatapos niyon ay dinala siya nito sa mga cottages rooms. Maluwag iyon na may pang-dalawahang kama. Sariling CR computer table na may pang-isahang upuan, may bedside table na may nakapatong na mamahaling lampshade. Bukod doon ay fully carpeted ang sahig. Animo nasa isa siyang hotel na din. White and maroon ang kulay ng dinding at kisame. At may isang napakalaking flat screen TV ang nakasabit sa wall. Ang ganda naman. Bulalas niya. Lahat ba ng rooms ganito ang hitsura? Yup, sa kulay lang ng rooms nag-iiba. Sagot ni Vladimir na binuksan ang isang nakahang na mini cabinet, at kumuha ng isang bote ng champagne, at isang baso. Saka kinuha ang remote, na nakapatong sa side table at pinindot. Maya-maya pa ay bumukas ang malaking screen ng TV, na halos sakupin na ang dingding. Pahinga tayo saglit, mamaya dalhin kita doon sa may swimming pools, anito at humiga sa malambot na kama, pagkatapos tanggain ang kalahating baso ng alak na sinalin nito doon. Nginitian niya ito at tinungo ang bintanang gawa sa salamin, at natatakpan ng Venetian blind, inangat niya iyon. Mula sa kinaroroonan ay kitang-kita niya ang maraming mga guest. Bawat isa ay abala sa paglilibot, at panay ang kuha ng litrato sa lugar. Napakaganda kasi yun. Para iyong isang paraiso na nasa isang beach na modernized. Napangiti siya ng matano si Bobby. May kausap itong isang foreigner na babae. Sa hitsura ng dalawa, ay nahinuhan niyang nagpapatur sa lugar ang guest, na hindi naman matanggihan ng binata. Panay ang muestre nito ng mga kamay, na para bang may pinapaliwanag habang nakangiti. Come here babe, tawag sa kanya ni Vladimir. Nilingon niya ito at lumapit siya dito. Ilang rooms ang meron nito dito? Tanong niya na umupo sa may gilid ng ulo nito.
Ipinatong naman ni Vladimir ang ulo sa may hita niya. Yung ganito na cottage rooms, I think nasa 500 rooms o more. May isa pang building na hanggang 5th floor, parang studio type ang style ng mga kwarto. Which I think nasa 100 ang rooms. Wow, ang dami. Palatok niya. Lahat naman napupuno. Yes, minsan nga hindi na ma-accommodate yung mga nagpapabok. Wow, napatungo-tango siya. How about you, how's the business of your dad? Okay naman, sagot niya na nilero-laro ng mga daliri ang buhok nito. May mga branches na din siya sa Manila and mga provinces. Napatingin silang parehas sa gawi ng pinto, nang biglang may kumatok doon. Vladimir. Nabosesan nila si Margaret. Napatingin siya sa binata, tinitingnan kung ano ang magiging reaksyon nito. Nakatitig lang ito sa pinto, tingin niya ay nagdadalawang isip ito, kung sasagot o hindi. Vladimir. Muling tawag sa labas. Halata ang pagkayamot sa boses na nito. Bumantong hininga muna si Vladimir at bumangon, humarap sa kanya at kinitalan siya ng mabilis na halik sa labi. Just a second, bulong pa nito at tinungo na ang pinto. Hindi masyadong malinaw sa kanya ang pinag-uusapan ng mga ito, pero maya-maya ay sumungaw ang ulo ni Vladimir at may sinabi. I'll be back, babe. Hindi ako magtatagal. He said na tila nakikiusap ang boses. Tinitigan siya nito ng matiim. Tumango siya dito, at iglap lang. Nawala na agad ito sa kanyang paningin. Bumantong hininga siya ng malalim. Ang bilis nitong magpatangay kay Margaret. Isang tawag lang nito at natataranta na agad. Papaano niya malabanan ang babae, kung ang asawa niya mismo ayaw bumitaw dito? Matatagalan ba talaga niya ang sitwasyong ganito? Asawa siya and yet wala siyang magawa. Ni hindi niya ito makampronta, dahil hindi naman ito nag-upon sa kanya sa mga past relation nito. Gusto niya magtanong, pero baka mapahiya lang siya. Napatitig siya sa kisame ng dinding. Ang saya pa naman niya kanina, habang paalis sila sa mansyon. Pagkatapos ng mainit nilang pagsasama, ay pinanggakoan siya nito na ipapasyal nga dito sa resort. Nawawala na sana ang inis niya dito. Ngunit ito at bigla na namang susulpot si Margaret na tila kabuti, at hihili ng asawa niya kung saan-saan. Ang landi, di niya napigil ang bulalas. Naiinis na sumilip siya ulit sa bintana. Nakita niya ulit si Bobby nakaupo na ito sa isang bench na kahalokip-kap, at nakatingin lamang sa mga turista pangiti-ngiti at pakaway-kaway. Nag-iisa na ito, dagli siyang nagpasya na lumabas para lapitan ito. Hi, bati niya na tumabi agad sa kinauupuan nito. Beautiful señorita. Natutuwa namang bulalas nito. Sino kasama mo? Hindi niya ito sinagot, dahil naiinis pa siya. Tila nakakahalata namang inibon ni Bobby ang usapan. Tara dalhin kita doon sa may lagoon para ma-relax ka. Iyakag nito. Sige, pagsang-ayon niya. Wala na siyang pakialam kung magalit si Vladimir, tutal wala din naman itong pakialam sa nararamdaman niya. Ang ganda, Bobby. Magkasiklop ang mga brasong bulalas niya, habang iniikot ang paningin sa paligid. Dinala siya nito sa bandang dulo ng beach, kung nasaan ang lagoon na sinasabi nito. Nainlove agad siya sa lugar. Lalong nagpaganda dito ang ginawang marmol na nakapaikot sa lagoon. May mga lamesa na gawa din sa marmol, at mga upo ang nasisilungan ng malaking payong. Mula sa kanyang kinatatayuan, ay kitang-kita niya ang buhangin sa napakalinaw na tubig. I told you so, masayang sagot ni Bobby. Maya-maya magliliwanag din ito sa dami ng ilaw na nakapaligid dito. But this place is closed kapag gumabi na, you know, for safety purposes. Ay ganon. Nakangiting pinagmasdan niya ang mga guest na nandun din sa lugar. Picture tayo, Bob. Pag-aaya niya na kinuha mula sa bulsa ng pantalon ang cellphone. Sure, dumikit agad sa kanya ang binata, na iniakbay ang isang braso sa balikat niya. 1, 2, 3 smile. Ayan, may souvenir na ako sa'yo, at sa lugar na ito, natutuwang bulalas niya. Maupo ka doon sa may upuan, at kukuhaan kita ng litrato. Magandang background ang papalubog na sunset. Ani Bobby. Sige, tila bata na tuwang-tuwa siyang tumalima sa sinabi nito. Pagbalik niya sa Manila ipapakita niya ito kay Michaela. Medyo madilim na nang bumalik siya sa cottage, na pinuntahan nila ni Vladimir.
Naghiwalay na sila ni Bobby na mauuna na daw umuwi, tutal ay kasama pala niya ang asawa. Andap-andap ang kalooban niya, nang nasa harap na siya ng pinto. Nandoon na kaya ito o hanggang ngayon, ay magkasama pa rin sila nung Margaret na yon. Parang gusto niya tuloy pagsisihan ang ginawang pagtanggi sa alok ni Bobby, na isama na lang siya pag-uwi kanina. Kinapa niya sa bulsa ang susi ng kwarto, at pinasok iyon sa seradure ng pinto. Bumukas naman agad iyon. Nakita niya ang binata na nakahiga sa kama. Hubad baro at yung pantalon lang na gamit nito kanina ang suot. Nakatagilid ito patalikod sa pinto. Kaya ang maskuladong likod lamang nito ang kanyang nakikita. Kanina pa ba ito doon? Baka nainip sa kakahinte sa kanya, kaya nakatulog na lang. Napansin niyang wala ng laman ang bote ng alak na iniinom nito kanina. Nakatamba iyon sa sahig. Nakangiting linipitan niya ito. Para mapahinto lang nang makita na may katabi pala ito, at walang iba kundi si Margaret. Nasa hinuha niya ay walang saplot sa katawan, dahil nakabalot ito sa kumot, habang nakayakap dito ang tulog na si Vladimir. Tila mahimbing din ang tulog nito ng babae. Naanimo mga pagod. Bigla siyang napaatras. Tila gustong manlaki ng ulo niya sa nakikita. Seryoso ba talaga ito? Ganito ba ang eksena kapag laging magkasama ang dalawa na ito? Kung may relasyon sila, ba't pa siya pinakasalan ng binata? Napatikip siya sa bibig, para di lumabas ang hikbing gustong umalpas sa lalamunan niya. Napaatras siya at biglang lumabas ng kwartong iyon. Tumatakbong tinaluntan niya ang daan na pinasukan nila ni Vladimir kanina. Secret passage pala yun, para sa member ng family ng mga Valencia. Kaya pala hindi siya sinita nang pumasok siya doon, kaninang madaling araw. Bagaman madilim na ang paligid, ay may ilaw naman sa daanan papunta sa mansyon. Kahit naman siguro walang ilaw. Wala siyang pakialam, ang importante sa kanya ay makaalis siya agad sa lugar na iyon. Good evening ma'am, bati ng gwardiya nang pagbuksan siya ng gate. Tila nagtataka ito ba't siya nag-iisa. Tumango lang siya at dirdiretso sa loob ng kabahayan. Pumasok siya agad ng silid, at inimpake ng mabilisan ang mga damit. Pasok lang ng pasok ang ginawa niyang lagay. At nang matapos ay kinatok niya ang kwarto ni Bobby. Bob, tawag niya. Maya-maya ay bumukas iyon, at linuwa ang parang kakaidlip lang na binata. Nagulat ito nang makita siya, lalo na nang makita ang maletang dala-dala niya. Anong nangyari? Nagtatakang tanong nito. Please ihatid mo ako sa pinakamalapit na bus station ngayon din. Kahit anumang pilit niya, ay hindi niya mampat ang luhang tulo ng tulo sa kanyang mata. Nakita niya ang biglang pag-aalala sa anyo ng binata. Ha, please Bobby saka na ako magpapaliwanag, humihikbing pakiusap niya. Anong ginawa sa'yo ni Vladimir, may ginawa ba siyang masama? No hindi, wala. Basta ihatid mo muna ako ngayon please. Hinawakan niya ito sa braso, nang akmang susugod sa kwarto nila. Iniisip marahil nito na nandoon ang binata. Napatitig sa kanya si Bobby na tila naguguluhan. Nang makita ang determinasyon sa kanyang mukha, ay alanganin itong tumango. Tara, sabi nito na kinuha sa kanya ang kanyang malita, at humakbang na. Pinahid niya ang luhang muling tumulo sa kanyang pisngi, ilang minuto na lang at magliliwanag na. Ngunit hindi pa din siya dinadalaw ng antok. Madaling araw na nang makarating siya ng Maynila. Matapos siyang ihatid ni Bobby sa sakayan ng bus. Hindi ito nagtatanong, ngunit batid niyang nakikisimpatya ito sa kanya, ng mga oras na iyon. Yinakap pa siya ng mahigpit, bago siya sumakay sa sasakyan. Sabay sabi na tawagan daw ito, kapag handa na siyang magsabi ng problema. Hindi siya dumiretso sa bahay nila, sa halip ay sa kondo niya siya tumuloy. Magtataka ang kanyang daddy, kapag makita siya, dahil hindi pa natatapos ang araw ng bakasyon nila. Hindi niya alam ba't siya nagkakaganito. Kung bakit niya iniiyakan, at ba't siya nasasaktan ng ganito. Hindi naman nalingid sa kanya na dating magkarelasyon ang dalawa, bukod doon lagi niyang nakikita na nakalingkis sa asawa niya ang Margaret na yon. Kaya ba't siya nag-iinarte ng ganito? Marahil iba na siguro, kapag mahuli mo na mismo ang pagtataksil ng asawa mo. Pagbibigay katwiran niya sa sarili. Pero siguro mas tamang sabihin na, aminin na lamang niyang mahal na niya kasi ang asawa, kaya siya nasasaktan ng ganito. Umasa siya na magiging maayos ang pagsasama nila.
Naramdaman naman niyang ang binata din mismo ay bumait sa kanya. Lalo na nang malamang nitong malinis siyang babae. Hindi lang siguro nito mabitawan si Margaret, dahil hanggang ngayon ay mahal pa rin nito ang dating nobya. Hindi niya kakayanin makipagkompetensya, kung sa umpisa pa lang ay tagilid na talaga siya. Sa ngayon gusto niya munang mapalayo dito. Hindi pa niya alam kung anong mangyayari sa kanilang pagsasama, pero ang sigurado siya, ayaw niyang may kaga dito. Halos ilang linggo na din ang nakalipas, pero hindi pa rin siya umuuwi sa bahay nila. Nagkausap na din sila ng daddy niya. Bagaman nag-uusisa ay hindi na ito nagpumilit pang magtanong, kung ano ang nangyari sa kanila ni Vladimir. Si Bobby nakausap na din niya, nangungumusta lang, at hindi naman ito nagtatanong na sa kung anong nangyari dati. Nabalitaan niyang umuwi muna ito ng Palawan, para bisitahin ang mga magulang. At si Vladimir, wala siyang balita. Kung gugustuhin naman siguro nito, ay pwede siyang makontak nito. Pero marahil hindi ito interesado na ayusin ang problema nila, kaya hindi ito gumagawa ng paraan, para makausap siya. Na pinipilit niyang itanim sa utak niyang mas makabubuting huwag muna sila mag-usap. Tutok siya sa pag-aaral ngayon. Dahil patapos na nga ang klase nila. At sa isang araw na nga ang kanilang graduation. Gaya ng inaasahan, nakuha niya ang pinakamataas na parangal sa buong batch nila, kahit papaano ay nakakapagpagaan iyon sa pinagdadaanan niya ngayon. Aminado siyang na-miss na niya si Vladimir. Pero kailangan niyang tikisin at pigilan ang sarili, para na din sa ikakabuti niya. Kumusta ang maganda kong madam, bati ni Juanita nang mapagbuksan niya ng pinto. Nginitian niya ito. Pasok, ano na naman yang mga bitbit mo? Tanong niya na inginuso ang dala-dala nitong dalawang plastic. Syempre ma'am, mga prutas at mga pagkain, baka wala na kayong makain, pagbibiro nitong sagot. Wow, sweet naman ni Daddy, hindi pa nga halos nababawasan yung dinala mo dito last week. Okay lang yan ma'am, ayaw ni sir na magutuman ka. Napalatak ito nang may maalala. Nako kukunin ko pala yung isusuot nyong toga at damit bukas. Naiwanan ko yata sa kotse, wait lang ma'am. Palm nito na nilapag saglit ang mga dala-dala sa may lamesa. May service ka? Tanong niya. Ay opo, pinahatid ako dito ni daddy nyo, wait lang ma'am ha, anito at lumabas na. May sariling terrace ang kanyang kondo, kaya naisip niyang silipin si Juanito kung anong sasakyan ang pinahatid dito ng daddy niya. At dahil nasa 4th floor lang kinaroroonan ng kanyang kondo, sa harap mismo ng entrance, kaya kitang-kita niyang kumatok si Juanita sa kulay itim na sports car. Bago yata iyon sa kanyang paningin. Bagong bili ba yun ng daddy niya? Tila napansin siya ni Juanita, dahil tumigala ito sa dako niya, kumaway ito na ginantihan lang niya ng ngiti. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto niyon, at tila may inabot ang nasa loob na kahon kay Juanita. Nagmamadaling pumasok ulit sa loob ang kasambahay. Sinipat muna niya ang sasakyan, umaasa na makilala ang nasa loob niyon, ngunit dahil tinted iyon, ay malabong makita niya yon. Pinasya niyang bumalik na lang ulit sa sala. At hintayin si Juanita. Ang ganda mo naman besye, ang galing-galing pa. Bati sa kanya ni Michaela, nang salubungin siya pagbaba sa stage. Malakas pa din ang palakpakan ng mga nandon. Kakatapos pa lang niyang magbigay ng kanyang speech, bilang summa cum laude. Habang nasa stage kanina ay tila may nahadyap ang kanyang mata, na pamilyar na balto, ngunit nang tingnan niya ulit, ay nawala na ito agad. Marahil guni-guni lang niya iyon, na akala niya si Vladimir ang kanyang nakita. Pinilit niyang ngitian ang kaibigan. Thank you, ikaw din naman ang ganda mo, balik puli niya dito.